kailan hindi ako nawawalang pag-asa na hindi ko sila makikita. Sabi ko, sana bago man ako mawala sa edad kong ito, magkita lang kami. Ang asawa ko ang king ng buhay ko at ang anak ko ang prince ng buhay ko dahil nagpapantasya ako, kunwari, queen ako, di ba? May queen, may king, may prince, di ba? Bakit? Akala ko! Anong nangyari sa'yo? Kita niyo ang city ko? Hindi ko akalain magkikita pa sa'yo. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Balikan natin ang mga istoryang nagpaiyak, nagpangiti at nagpalukso ng ating dugo dito sa Reunions. Tulungan niyo po kami. Nawala ng kulay, pangarap nawala ng saysay, nang bigla na lang mawalay ang mga mahal sa buhay. Lahat tayo'y may karapatan na sa pamilya'y mapabilang. Lahat tayo'y magtutulungan sa muling pagkikita inaasam. Ang naghahanap ay may pag-asa, ang nawawala ay makikita. Nasirang pamilya muling mabubuo, gumuhong pangarap muling itatayo dito sa Reunions. Dito sa Reunions. Susunod! Sana magpakabait sila. Basta loves ko sila. Kung minsan nararamdaman kong nandyan lang sila, pero hindi ako makatiwala sila yun. Dito sa Reunions. Hindi matatawaran ang paghihirap ng isang pamilyang nawawalan ng mahal sa buhay. Kaya naman pilit naming iginagapang ang mga kaso ng pagkawala na kahit sa tingin namin malabo ng malutas at kung minsan binibiyayaan kami ng isang himala. Kahit na mahirap lang kami, basta masaya yung pagsasama namin. Ito ang simpleng hangad ni Noel nung nagsimula siyang bumuo ng pamilya. Pero ang payak na pangarap niyang ito, gumuho. Masama ang loob ko sa kanya dahil ba't niya nagawa yun? Na iniwan yung mga anak namin na maliliit pa. Mahigit isang taon na ngayon mula nung iniwan daw si Noel ng asawa niyang si Marcela. Ang paalam daw nito sa kanyang ina, mamamalengke lang siya. Pero hindi na ito nakabalik pa. Ayaw niya na siguro sa amin. May sakit sa pag-iisip si Marcela. Hinala ng iba, baka nawala ito sa sarili habang nasa daan, kaya hindi na nakauwi. Pero pakiramdam ni Noel, sadyang hiniwalayan siya ng kanyang kabiyak. Kasi ikon yun eh. Mataas ang pangarap nun minsan eh. Eh mahirap lang ako. Hindi ko maibigay talaga yung dapat na magandang buhay. Sa kabila nito, nais pa ring malaman ni Noel ang kinaroroonan ng kanyang asawa. Balak ko sanang pumunta ng mental hospital dahil yung iba nga sabi nga nila baka nasiraan ng bite. Kahit na nagtatrabaho ko, pag naalala ko siya, tumutulo na lang yung luha ko dyan. Pero diretso na lang yung gawa ko. Pero ang pinakakawawa raw sa lahat, ang mga naiwan nilang anak sa Mabini, Pangasinan. Dito kasi sa Maynila nagtatrabaho si Noel. Yung iwan niya ako na maghiwalay kami, okay lang. Pero ang sama ng loob ko sa kanya, yung ginawa niya sa amin na iniwan niya yung pamilya namin na malilit pa. No? Iniwan niya yung anak namin na maliit. Buwan pa lang yun eh. Mag-9 months yata yun. Hindi pa nga gumagapang eh. Hindi pa, ayaw pang dumidi sa bote dahil
sa nanay nga dumididi yun. Ang tatlong anak ni Noel nasa pangangalaga ngayon ng kanyang ina dito sa Pangasinan. Diyan, sige na, maglaro na kayo diyan. Wala naman sinasabi sa amin na kung naalaala niya yung mama niya, kung nasaan na, o kaya buhay pa o patay na, hindi naman tinatanong. Basta wala lang. Pero nung tanungin namin ang 5 taong gulang na anak ni Noel at Marcela na si Philip, Hinahanap mo ba si nanay? Naalala mo ba yung itsura ni nanay mo? Ha? Ano itsura ni nanay? pero ang isa nilang anak, tikom lang ang bibig. Anong sabihin mo kay mama? Sabihin mo na kay mama. Si Lola Erlinda, walang magawa kundi maawa na lang sa kanyang mga apo. Gusto ko sana palaging nandito yung ama niya, palaging nagkakasakit itong maliit. Tinitignan ko sila parang naaawa ako sa kanila na wala silang ina. Umiiyak ako palagi. Yung dalawa ko dahil alam na nila naiintindihan na nila Alam nila talaga yung iniwanan na sila. Agad naming sinaliksik ang kaso ni Marcela. Ayon kay Noel, Marcela Ramos Velasco ang buong pangalan ng kanyang asawa. 33 years old na raw ito ngayon at may kapansanan daw ito sa pag-iisip. Sa paghahanap namin kay Marcela, nakaabot kami sa iba't ibang mga shelter. Isa na rito ang Reception and Action Center o RAC sa Maynila. Dito nakatawag ng aming atensyon ang babaeng ito na 7 buwan na raw rito sa RAC. Kwento niya, sa Pangasinan siya nakatira. Taga saan ka nga sa Pangasinan? Pangasinan? Sa Kabinwangan, Mabini, Pangasinan. Anong pangalan mo din? Marcela Tabayoyon Ramos Velasco. Sa pagkakataong ito, lumakas na ang aming kutob na siya ang asawang 1 taon nang hinahanap ni Noel. Base sa talaan ng shelter, na-rescue si Marcela sa Taft, Agosto nung 1 taon. Kinausap ng social worker namin, hindi siya nagre-response ng normal talaga. May narinig akong mga boses na pag hindi ako aalis, sasaktan nilang mga anak ko. Ewan ko, basta boses lang. Dahil dito, sumakay raw si Marcela sa kung saan saang jeep at bus hanggang sa nakarating siya sa Maynila. Dito sinubukan daw niyang tawagan si Noel pero hindi raw niya ito nakausap. Kaya nagpasya na lang siyang bumalik sa Pangasinan. Ang kaso, Di ko na makita yung Victory Liner Wala na akong makitang papuntang Pangasinan. mahigit 1 taon nang malayo si Marcela sa kanyang pamilya. Pero ang mga ito pa rin ang kanyang bukang bibig. Ang asawa ko ang king ng buhay ko at ang anak ko ang prince ng buhay ko dahil nagpapantasya ako, kunwari queen ako, di ba? May queen, may king, may prince, di ba? Pero sa pinaniniwalaan niyang kaharian, tila meron pa rin hindi pagkakaunawaan. Sa tingin mo kaya namimiss ka ng asawa mo ngayon? Hindi ko alam. Bakit? Hindi ko rin siya namimiss Sigurado ka? Siyempre namimiss ko rin siya, ama siya ng mga anak ko Pero baka nag-asawa na siya ng iba, kakatayin ko talaga yung asawa niya. Gagawin kong lechon, manok. Hindi, biro lang. Tapos may narinig akong mga boses na, huwag mo na lang isipin yung mga anak mo dahil kawawa sila pag iniiyakan mo sila, iniisip mo sila lagi. Tapos lagi kang uuwi doon sa isip mo, sabing ganoon. Sana magpakabait sila. Tapos kalabs ko sila. Kung minsan nararamdaman kong nandyan lang sila, pero hindi ako makatiwala sila yun. Dito sa reunions. Susunod! Miss ka kayo ng...
Nakakatuwang isipin na hindi lang kami pumapasok sa opisina para magtrabaho. Madalas pakiramdam namin, nabibigyan pa kami ng bonus sa tuwing may pamilyang natutulungan, napapasaya at nabibigyan ng pag-asa. Kinabukasan, sinundo na namin si Noel para isama sa RAC. Habang nasa daan, ipinaalam na namin sa kanya ang natuklasan naming kalagayan ng kanyang asawa. Hindi daw kumakausap ng maayos, tapos nagsasalita na mag-isa. Ang ko kung magkita kami na masaya siya, kon eh. Bahala na eh, mag-uusap na lang kami na kon eh. Baka hindi petawi siya sa amin, baka ayaw ko na siyang kon eh. Tanggapin. Pero kung ganyan naman pala na totoo yung kon na hindi niya alam yung kon, di okay lang. Ano kung nararamdaman niya na hindi pala yung iniisip niya kung nangyari? Siyempre, nawa ko. Iniisip ko rin yun eh. Kung ganun nga yung nangyari sa kanya, yung nandyan na lang na marungis, hindi na nakakain. Ang mahigit 1 taong pag-aagam-agam at pag-aalala ni Noel natapos sa muli nilang pagkikita ng kanyang asawa. Bakit? Akala ko! Anong nangyari sa'yo? Bakit kasi umalis? Tagal ka na namin hinahanap eh. Kita niyo ang siki ko? Hindi ko akalain magkikita pa tayo. Ano na nangyari sa'yo? Ang Diyos ko mabait, ano? Tingnan mo nga yung kwan mo, ano na nangyari sa'yo? Hindi ko alam. Nakputsa kasi ako eh. Naligaw ako. Hinanap kita, hindi kita nakita. Akala ko hindi mo na ako makikilala. Lumalayas ka kasi hindi ka na umuwi. Oh. Akala ko talaga namatay na ako na muling nabuhay. Alam mo ba yun? Na hindi ko na kayo makikita. Oh, pait-pait mo na. Siyempre nagpa-sexy. Pa-sexy para pag nagkita tayo, loves mo pa rin kaya ako? Akala ko nag-asawa ka na ng iba. Diyos ko, salamat. Nakita ko rin ang asawa ko. Hindi ako makapaniwala talaga. Paminsan-minsan mang lumiliko ang kanyang mga salita. Bakas pa rin kay Marcela ang kanyang kaligayahan. Mga anak ko, mga anak natin. Sa pagkakataon namang ito, dadalhin namin sina Noel at Marcela sa kanilang mga anak sa Pangasinan. Tulong nyo. Sana manalo ako sa loto. Babalikan ko po kayo. Salamat po talaga nga naman. Magsisimba ako nito linggo-linggo. Ang 5 oras na biyahe. Baliwala. Ang pagod, hindi rin alintana. Pasin nilang kita para hindi ka mahirap. Naglagad, awa kami lang to. Mabigat ako eh. Di. Ang ganda. Oo, sige. Alakas mo naman. Parang wala nang 10 kilo ah. Tama na. Baka mahirapan ka. Sige. Kaya mo? Ayos ka lang? Okay. Ay, masakta siguro yun. Sinang. Miss ko kayo nang.
James, halika. Go! Bilis sa nanay. Sa nanay mo. Hindi mo na kilala mama, Bless. Bilis sa mama. Ang mga anak ni Marcela, tila hindi na nga siya kilala. Ang bigat mo na, anak! Hindi ka mabuhat ni Mama! Sabi ko na nga ba eh, magkikita ko pa rin sila. Salamat sa Diyos, hindi ako sumuko! Hindi tayo! Ha? Ang bunsong sanggol pa nung kanyang iniwan, tila nangangapa kung sino siya. Mama yan, si mama yan. Mama. Lambi si mama, oh. Alam mo ba, nung Mabis pinanganak kasi rin si kita, Mama. ang taba-taba mo. Mabuti, tama lang, mataba ko pa rin hanggang ngayon. Palang araw, sabi ko, matutupad ang pangarap ng mga anak ko. Magkakapag-aral sila, sabi ko. Kunwari, hindi kayo dadalhin sa Mindanao. Yagan mo na si mama mo. Bakit naman sabi ko na Kiss mo na si mama. Mama yan eh. Bakit di mo na kilala yan? Nakuna ako na, nakala ko kung ano na nangyari sa inyo. Bakit ayaw mo sa akin? Kilala mo ba ako, Pong? Ha? Yagan mo na si mama. Kilala mo ba ako? Hindi ka na kayang buhatin ni mama mo. Dahil mas mataba ka pa sa kanya eh. Hindi eh. Ang bango-bango mo ah. Ang bango ko daw, hindi na nga ako nag-toothbrush. Oh, dahil na hindi na... Ngayong nagbalik na sa kanilang pamilya ang ilaw ng kanilang tahanan, Ganun talaga ang buhay. kumpiyansa na si Noel Wala ako. na kaya niyang muling simulan ang minsan nang sinubukang buuin. Ang simpleng pangarap niya na maging kumpleto at masaya ang kanyang pamilya. Dito sa reunion. Susunod, Po yung mga anak ko, minsan niyayakap ko. Sana hindi mangyari sa akin yung naranasan ng magulang ko na nagkalayo kami. Dito sa reunion. natatandaan niyo pa ba ang ginawang pagtambay ni Lola Petra sa isang bus terminal sa Bicol? Araw-araw, wala siyang sawa sa paghihintay sa kanyang anak na si Marivic na mahigit 2 dekada na niyang hinihintay. Tinatawagan ko ng pansin ang lahat ng pasahero na kasama sa bus C77. Madalas makita ang 77 anyos na si Lola Petra dito sa bus terminal na ito sa Daet, Camarines Norte. Dito kasi niya inaabangan ang pagbabalik ng bunsong anak niyang si Marivic na 2 dekada nang nakararaan mula nung huli niyang nakita dito mismo sa terminal na ito. Araw-araw, nandito ako lagi. At magbabaka sakali ako sa isa sa mga pasahero ng bus ay si Marivic, ang aking anak. Dito ko siya hinatid noon, dito ko rin siya hinihintay. Taong 1989, inihatid sa terminal na ito ni Lola Petra ang nooy 15 taong gulang pa lamang niyang anak na si Marivic kasama ang napangasawa nitong si Benjamin papuntang Bulacan. Umalis si Marivic. Nung kamamatay yung asawa ko, yung ama, nagpaalam yung mag-asawa, tama dahil silang trabaho sa Bulacan. Hindi ko siya pinigilan dahil may pamilya na yun. Mabuti naman yung pagpaalam at saka trabaho naman yung pupuntahan. Kaya
Kaya hindi ko sila pinigilan. Nangangamba man na baka yun ang huli nilang pagkikita, pinanghahawakan na lang daw ni Lola Petra ang pangako ng anak na babalik din ito sa kanila. At sa araw na ito, katulad ng mga nagdaan pang araw, umuwi si Lola Petrang bigo. Ang hinala ni Lola Petra, posibleng ang kahirapan nila sa probinsya ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi na nagparamdam pa si Marivic sa kanila. Dito sa amin, dito sa tinitirhan namin, walang panahanap buhay. Nag-aani, nagtatanim ng palay, ganun ang pabuhay namin dito. Gayunpaman, hindi naman daw sila nagtanim ng sama ng loob kay Marivic. Hindi ako nagtanim ng sama ng loob. Pero ang iniantay ko, yung pagbalik niya para kang magkita, yung kahit sulat na lang, ay wala. Ito lang, sabik na kami. Kahit nga, natulog nga ang luha ko pag nahalal siya. Kasi mahal na mahal kong bunso kong yun. Sa kabila nito, hinahanap-hanap pa rin daw ni Lola Petra si Marivic, lalo pat unti-unti na raw sumusuko ang kanyang katawan. Kahit kailan di ako nawawalang pag-asa na hindi ko sila makikita. Sabi ko, sana bago man ako mawala sa edad kong ito, magkita lang kami. Kahit saglit mo lang, makausap ko, makita ko. Ngayon, milya-milya man ang layo sa anak, umaasa pa rin si Lola Petra na makakarating kay Marivic ang mensahe nila. Nini, kung nasaan ka man ngayon, kung mapanood mo itong panawagan namin, kung maaari, maggawa ka ng paraan para magkita-kita tayo. Matagal na kaming nananabik na makita ka at mayakap man lang at malaman kung ano ang katayuan mo dyan sa inyo. Marivic, pakiusap lang kahit sa inyong mag-asawa. Sana mapasil man lang kayo minsan dito sa amin. Kahit saglit. Makita ka ulit kayo. Matanda na ako. Wala na. Maiksi na lang ang buhay. Gusto ko makita ka. Sa pakikipanayam namin kay Lola Petra, nalaman naming Marivic Asyado Gonzales ang buong pangalan ng kanyang anak. 34 anyos na raw ito ngayon. Ang huling balita niya, naninirahan daw ito sa pagawaan ng marmol sa Bulacan. Ngunit kung saan eksakto sa Bulacan, wala silang kaalam-alam. Agad na kaming nakipag-ugnayan sa COMELEC at base sa kanilang talaan, may isang Marivic Asyado Gonzales na nakarehistro sa Barangay Baraka, Norzagaray, Bulacan. Kip-kip ang pag-asang siya na nga ang hinahanap na anak ni Lola Petra. Agad na kaming tumulak papuntang Bulacan. Makalipas ang mahigit 2 oras sa biyahe, narating na rin namin ang lugar. Magtatanong lang po sana, hinahanap po kasi namin si Marivic Asyado Gonzales. May kilala po ba kayong gantong pangalan? Tagumpay yun, malayo pa yun dito eh. Tagumpay po. Saan po yun banda, sir? Mapakalayo sa bundok kayo. Pero sa pa ng Baraka yun. Apo. Sitio Tagumpay. Sitio Tagumpay. Kilala naman doon sa may Barangay Hulye. Ito po ang tao na to, kilala na to doon. Kilala naman doon yan. Sa aming narinig, mukhang hindi na kami pagpapawisan pa sa aming paghahanap. Taliwas sa inaasahan, mukhang simula pa lang pala ito ng tila walang katapusang lakaran. Mabato, makipot at masukal ang bundok na aming dinaraanan. Pero hindi ito naging hadlang sa aming puspusang paghahanap.
Makalipas ang mahigit isang oras na paglalakad, narating na rin namin sa wakas ang di umano bahay ni na Marivic. Magandang hapon po. Kayo po si Marivic Gonzales po. Ay magandang hapon po ate, sa QTV Channel 11 po kami sa programa po ni Jessica Sosa Reunions. Tanong ko lang po ate, pamilyar po ba kayo sa pangalang Petra Asiado? Ano niyo po ito? Nanay ko po. Nanay niyo po ito? Walang duda, kaharap na namin ang hinahanap na anak ni Lola Petra, si Marivic. Kwento ni Marivic, 15 anyos nga lang daw siya noon nung sumama siya sa kanyang napangasawa para manirahan sa Bulacan. Nung nag-asawa ho ako, kinuha yung mister ko ng kapatid niyang panganay. Dinala po kami dito sa Bulacan. Nagtrabaho sa Marmodan. Iyon, mula noon hindi ko na nakita ang magulang ko. Simula noon, hindi na rin daw niya nagawang makipag-ugnayan pa sa naiwan niyang pamilya sa Bicol. Ikinumpisal sa amin ni Marivic, kahirapan daw ang nagtulak sa kanya noon, kaya siya maagang lumagay sa tahimik. Nag-asawa ho ako maaga dahil sa hirap ng buhay, dahil gusto ko lang magkaroon ng katuwang sa buhay. Wala naman silang nasabi sa akin dahil kagustuhan ko daw po yun. Hinayaan na lang nila ako. Ngunit kabaliktaran sa inasahan ni Marivic, isang kahig, isang tuka rin pala ang kauuwian nila sa Bulacan. Gayunpaman, wala naman daw siyang pinagsisisihan. Ganito po mahirap. Halos hindi mapag-aral ng mga anak. Hindi namin kaya. Minsan, tinatawag ko siya kung may magulang lang ako. Siguro may matatakbuhan ako sa mga problema ko. Pag-uusapan natin ang hirap ng buhay, hindi ko mailarawan. Talagang hirap talaga ang buhay namin. Kagipitan din sa buhay ang itinurong salarin ni Marivic kung bakit hindi niya nagawang makipag-ugnayan sa naiwan niyang mga kamag-anak sa Bicol. Tinitiis ko na lang, ko na lang na sana. Bala araw makita ko rin ang mga kapatid ko. Saka magulang ko. Lagi ko na lang dinarasal yun. Sana balang araw magkita-kita rin kami. Mahal naman ako ang nanay ko. Nakikiusap po ako sa kanya na sana mapatawan niya ako. Pero kahit kailan hindi ko po siya nakakalimutan. Pinag-uusapan namin, susulat kami. Kaya lang ang namin, baka kakusurtihin tayo ngayon. Kaya ako nagtanim kami ng palay, baka kakusurtihin at susurpresyahan na lang ako natin, uuwi tayo kung magkapira. Yun lang ko sa pamilya ko. Pero hanggang ngayon, hindi kami nagkakapirang sapat na makarating kami ron. Kulang pa sa pagkain. At sakaling magkita raw sila ng kanyang ina, isang mensahe lang daw ang nais niyang iparating. Nay, kung nasa ako, nasabi na po talaga makita kayo. Ayaw lang po talaga. Ayaw naman. Gusto ko naman po talaga kayo makita. Kaya lang talagang hirap lang ang buhay namin. Kung nagagalit mo kayo, pag layo ko sa inyo, sana mapatawan niyo po ako. Ramdam namin ang matinding pananabik ni na Lola Petra at Marivic sa isa't isa. Kaya't sa abot ng aming makakaya, puputulin na namin ang 2 dekadang paghihintay ng mag-ina. Dito sa Reunions. Susunod! Dito sa Reunions. Isang kahig, isang tuka
ang inabutan naming buhay ni Marivic dito sa Maynila. Sa loob ng mahigit 22 taon, nasasabik na raw siyang mayakap muli ang kanyang ina. Samahan niyo po kami sa biyahe pabalik sa muling pagkikita ng mag-inang Lola Petra at Marivic. Matapos ang aming panayam, agad naming isinama ang mag-asawang Benjamin at Marivic kasamang kanilang bunsong anak na si Kyle sa terminal ng bus sa Cubao. Nais kasi naming matupad na ni Marivic ang pangako niya kay Lola Petra. Plano naming pagkitain ng mag-ina sa mismong bus terminal kung saan sila huling nagkita. Masaya ako dahil ganitong bus ang sinakyan ko nung umalis ako. Ngayon babalik ako, ganito pa rin bus. Kaya malaki ang pag-asa kung makikita ko ang matagal ko nang hinahanap. Kinabukasan, nasa bus terminal naman na ito sa Bicol si Lola Petra. Sa pagkakataong ito, kasama naman niya ang anak na si Edgar. Wala silang kamalay-malay na nakatakdang masilayan na niyang kanyang anak na halos 2 dekada niyang hinintay. Ang matinding pananabik ng mag-ina sa isa't isa, idinaan nila sa iyakan at higpit ng yakapan. Salamat. Lisa, akala ko na kita magkakailan. Nung mga sandaling yon, namayani ang pag-unawa at pagpapakumbaba. Kung nagkambukan ang patamarin mo ako, pero talaga hindi kita nakakalimutan kahit kailan. Hindi, wala akong tampo. Wala. Kahit kailan, wala akong hinanakit sa inyong mga anak ko. Kahit kailan, kahit malayo sila. Kung kailan ko maalala, salamat ako. Maya-maya pa, ang magkapatid naman ang nag-usap at nagkamustahan. Salamat po. Tama ba yan? Nagawa niyo yung sa tuyang magulang. Tapos paano, dadamayan ko yan ng Marami na nadama. Oo. tayo pababayaan. Magulang natin, mahal na mahal natin. Hindi natin pinipilihan. Katulad niyo, mahal na mahal kayo, bilang isang kapatid. Gusto, tagal na ako nananagig na makita sa inyo at magkakaibon sa magkakapatid. Lagi na lang namin iniisip ano pa yung katayuan mo doon sa napunta ninyo. Wala ba tayong sakit? Yung lagi ang nasa isip namin tuwing bago matulog na alala ka namin. Tawarin. Ay, wala na po. Nakalimutan ko kayo. Hindi namin yung inisip. Alam namin na mahal mo rin kami. At syempre, hindi nakalimutan ng proud lola ang pinakamamahal niyang apo. Salamat at nagkita kami. Ngayon ko na lamang kung anong kalagayan nila. Kung maiingi, kung sa ganitong sitwasyon, masarap na makita ko sila. Andyan ako sa lahat na oras. Tutulong ako. Kaya kagipit-agid ang anak nila. Katulad ng inasahan, hindi mawawala sa selebrasyon ang kainan. Sa kauna-unahang pagkakataon, sama-samang nananghalian ang buong pamilya. Waring binabawi ang mahigit 20 taon na hindi nila nakapiling ang isa't isa. Masayang masaya. Dahil sa tagal ng panahon, ngayon ko siya nakasamang balik. May pangako ko lang yung
katulad nung siya ay nasa akin pa, na yung pagmamahal ng isang magulang. Masayang-masaya po dahil nakita ko na rin ang matagal ko nang hinahanap na magulang. Walang kasing saya na sana hindi na kami maghihiwalay. Sa biyahe ng ating buhay, darating at darating ang panahong bubukod tayo ng landas sa ating mga magulang. Pero ang mahalaga, marating man natin ang ating destinasyon. Kahit gaano pa naging kalubak ang ating dinaanan, huwag sana nating kalimutang lingunin ang mga taong pinagkakautangan natin ng ating buhay. Dito sa Narito po ang mga kaso ng pagkawala na idinulog sa aming programa. Si Remigio Valdez, 5'2" ang taas, kayumanggi at may kapansanan sa pag-iisip. Huling nakita sa Manila. Si Rosalie Remonida, 43 years old, medyo maputi. Huling nakita 1988 pa. Si Jenny Cabiling, 14 years old, medyo mataba at mahabang buhok. Huling nakita March 19, 2008 sa Tandang Sora, Quezon City. Si Zenaida Mostoles Nidea, 52 years old. Si Lovely Jane La Chica, 17 years old. Huling nakita sa San Pedro Bustos, Bulacan. Si Rosana Saron, 41 years old, 5'3" ang taas, kulot at may balat sa kanang balikat. Huling nakita June 20, 2009. Si Jezabel de la Cruz, 15 years old, Bulag at Pipi, natagpuan sa Makati City. Si Pacifico Bueno, payat at medyo kalbo, huling nakita sa Marikina City. Si Christian, 24 years old, 5'5" ang taas at may katabaan, huling nakita December 24, 2010. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Samahan niyo po kaming muli sa susunod na linggo sa ating pagbabalik tanaw sa mga kwentong kumurot sa ating mga puso. Kami pa rin po ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap at ang tanging hangad namin, pagbuklurin ang bawat pamilyang Pilipino dito sa Reunions. Lahat tayo'y may karapatan na sa pamilya ay